everyone, my name is Stephanie Grace Cudugupan and I will be reporting about the common family challenges. First, we have financial issues. This problem often stem from a variety of sources including income instability, debt, unexpected expenses, and poor financial planning. So kana bitong kanang kuwang bitaw sa kanang mga like for example na ay kibali mga kanang emergency nga amutan sa eskwelahan, so kanang wala bitaw kay kanang bitaw extra na money para asa kanang amutan nga wala bitaw na ingon na naplanuhan dayon kay orada ang amutan inga na bitaw siya. So mao nang magproblema ang students kay wala sila extra na money para pang tawag aning pang-amot nila. Din sa family pod kung if kaning kulang bitaw sa mga kinahanglanon bitaw like kuwang sila sa kwarta like kanang na sila kinahanglan paliton tos dili bitaw dayon mapalit kay lagi wala kulang ang kwarta nga ilahang natigom or else na ilahang nakamit nga kimbalik karon naman kuwang ra tos daghan sila palitonon so mao to mo ni ang financial issues mo na bitaw magiaway atong papa mama kay kulang ra ang kwarta ibayad sa kuryente sa tubig or unsa pay bayaron nun so mao to ang financial issue. So next we have divorce. So divorce involving parent can significantly impact their children causing emotional and behavioral changes. So in this part, so lisod yun kaayo tanggapon sa mga bata nga magbuwag ilahang mama o papa. So maka-feel sila ng sad, confused or unsa pa dira nga mga emotions na maka-change sa ilahang behaviors. Like for example, kintahay mahibaw-an sa iyahang sa bata na ngano ang rason nganong nagbuwag sila. So it naadyoy na ay kasakit ang bata nga madaya-daya hantud sila pagkadako or siguro trauma nga sad kay if ever maggiaway ba ilang parents kay tungod nga giaway sila mo nang manggibuwag sila mo nang na siguro trauma sa bata or matingala sila nga man unsay problema basin sa amo problema sa amo ni kay nganong magbuwag man sila so naghanjoy mauna sa bata affected sila kaayo so maglisod jud sila og tanggap nga maunang maglisod sila tanggap na magbuwag ilang parents. So next we have poor communication. So poor communication leads to misunderstanding, missed opportunities, lack of trust, and hurt feelings. Ang poor communication o mahinang pakikipag-usap sa pamilya ay nangyayari kapag hindi nagkakaintindihan o hindi nakikinig ng maayos ang mga miyembro ng pamilya sa isa't isa. Halimbawa, kapag may problema at hindi ito napag-uusapan ng maayos, nagdudulot ito ng tampuhan, sama ng loob o kahit pag-aaway. Mahalaga ang bukas at tapat na komunikasyon sa pamilya para mas maintindihan ang damdamin at pangangailangan ng bawat isa. Kapag marunong makinig at magpaliwanag ng maayos ang bawat miyembro, mas nagiging magaan at masaya ang samahan sa bahay. Next is parent disagreement. Differences in parenting styles can be a huge source of conflict within families. Parenting disagreements. Differences in parenting styles can lead to frequent conflict between parents, disagreements over discipline, education. Ang parents' disagreement o hindi pagkakasundo ng mga magulang ay nangyayari kapag magkaiba ang kanilang opinyon o paraan sa pagpapalaki ng mga anak. Halimbawa, maaaring magkaiba sila ng paniniwala tungkol sa disiplina, oras ng paglabas o mga desisyon sa bahay. Kapag madalas silang magtalo sa harap ng mga anak, nagdudulot ito ng tensyon at kalituhan sa pamilya. Minsan, hindi na alam ng mga bata kung sino ang susundin, kaya mahalagang mag-usap ng maayos ang mga magulang, makinig sa isa't isa, at magkasundo bago gumawa ng desisyon para mapanatili ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa tahanan.